Bakit nga ba tayo pinagtataksilan? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 13, verses 21 to 33 and 36 to 38, and I read it for you. After saying this, Jesus was troubled in spirit and declared, "Very truly I tell you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, uncertain of whom he was speaking. One of these disciples, the one whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter therefore motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So while reclining next to Jesus, he asked him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I give this piece of bread when I have dipped it in the dish." So when he had dipped the piece of bread, he gave it to Judas, son of Simon Iscariot. After he received the piece of bread, Satan entered into him. Jesus said to him, "Do quickly what you are going to do." Now, one at the table knew why he said this to him. Some thought that because Judas had the common purse, Jesus was telling him, "Buy what we need for the festival," or that he should give something to the poor. So after receiving the piece of bread, he immediately went out, and it was night. "Little children, I am with you only a little longer. You will look for me, and as I said to the Jews, so now I say to you, where I am going, you cannot come. I give you a new commandment, that you love one another, just as I have loved you. You also should love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another." Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus answered, "Where I am going, you cannot follow me now, but you will follow afterwards." Peter said to him, "Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Very truly I tell you, before the cock crows, you will have denied me 3 times. Marahil halos lahat po sa atin ay nakaranas na ng pagtataksil. Maaring kaibigan na pinagkatiwalaan mo pero tinalikuran ka, o isang taong mahal mo na hindi ka ipinaglaban. Masakit ang ipagkanulo, lalo na kung galing ito sa taong malapit sa iyong puso. At kadalasan po, ang tanong sa atin ay, bakit nila nagawa iyon? Sa ating pong pagdinilay ngayong Martes Santo, makikita po natin na kahit si Jesus ay hindi ligtas sa pagtataksil, dalawa sa kanyang malalapit ang bumigo sa kanya, si Judas at si Pedro. Si Judas, tahasang ipinagkanulo si Jesus kapalit ng pilak, samantalang si Pedro, sa takot, 3 beses siyang itinanggi. Magkaiba man ang paraan, pareho silang nagkulang, pareho silang pinili ang sarili sa gitna ng panganib. At dito po natin mas nakikita ang katotohanan tungkol sa tao. Kapag tayo ay natatakot, kapag nanganganib, madalas ang unang iniisip natin ay ang iligtas ang sarili. Uunahin natin ang kaligtasan, ang reputasyon, ang kapakanan. Kahit paminsan, kapalit nito ay ang katotohanan o ang taong mahal natin. Kaya bakit tayo nagtataksil? Dahil tayo ay mahina, dahil tayo ay natatakot,
dahil mas madali minsan ang umiwas kaysa manindigan. Mas madali ang magsinungaling kaysa harapin ang magiging kapalit nito. Sa puso natin, may bahagi na gustong kumapit sa Diyos, manatili sa Diyos. Pero may bahagi rin na gustong tumakas kapag mahirap na ang sitwasyon. Ngunit sa gitna ng kahinaan ng tao, doon lalong lumiliwanag ang pag-ibig ng Diyos. Dahil si Jesus, sa kabila ng nalalaman niya na siya ay pagtataksilan, iiwan at itatanggi, hindi niya pinili ang iligtas ang kanyang sarili. Hindi siya umatras, hindi siya tumakas, at sa halip, pinili niyang iligtas tayo. Habang ang tao ay nagtatanggol ng sarili, ang Diyos ay nag-aalay ng kanyang buhay. At ito po ang paanyaya sa ating lahat. Kilalanin ang ating kahinaan, pero huwag manatili rito. Sa halip, matutong magtiwala at manindigan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nananatili kapag madali ang sitwasyon. Ito ay nananatili kahit may panganib. Sa bandang huli, ang tanong sa atin ay hindi na lamang bakit tayo pinagtataksilan, kundi kapag dumating ang pagsubok, pipiliin ko bang iligtas ang sarili ko o magiging tapat ako sa Diyos na unang nagligtas sa akin? Manalangin tayo. Panginoon, kilala mo ang aking kahinaan at takot. Sa mga sandaling ako ay natutuksong umiwas at unahin ang aking sarili, bigyan mo ako ng lakas na manatiling tapat sa iyo. Turuan mo akong magmahal at manindigan tulad ng iyong pag-ibig na hindi umaatras para sa akin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.